Kamusta ang pananatili mo dito sa aming asyenda, Diego? Mabuti, Don Salvador. Sa maikling pananatili ko dito sa inyong mansyon ay nakikilala ko ang ugali at katauhan ng inyong mga apo. At natutuwa ko doon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalawang kabanata. Hindi agad nakasagot si Lori sa naging tanong sa kanya ni Diego. Titig na titig lamang ang dalaga sa ibabang parte ng katawan ni Diego. Kitang-kita kasi ni Lori kung gaano kalaki ang batuta ni Diego at napapalunok na lamang. Magbihis ka na. Kapag may kailangan ka, tawagin mo na lang ako dahil baka mapahamak ka pa. Nauutal pa si Lori nang sumagot ito kay Diego at umiwas ng tingin sa binata. Salamat, wika ni Diego at napabuntong hininga na lamang. Iniisip ng binata kung nakita ba siya ni Lori o hindi. Lumabas naman na si Lori sa silid ni Diego at napahawak sa kanyang pisngi. Namumula pa ako. Bakit ganun kalaki yun? Ay, shh! Tigil mo na nga yan, Lori. Wika ng dalaga sa kanyang sarili at nakangiting umupo sa kanyang kama na tila ba inaalala pa ang mga nangyari. Ngunit kalaunan ay napailing na lamang at tahimik na nahiga sa kanyang kama. Makisig at magandang lalaki si Diego, kaya hindi maiwasan ni Lori na hindi mamula sa tuwing nakikita ito, lalo na kapag napapatitig sa mga mata nitong kay pungay na tila ba nangungusap ang mga titig. Kinabukasan ay maagang nagising si Diego at nagtungo sa hardin. Masaya itong nanood sa magagandang tanawin at dinamang simoy ng hangin. Habang nag-iisa ay biglang dumating si Celeste at ang isa pa nitong kapatid. Uy, si Lumpo nandito pala. Nasaan yung alalay mo? Ay nako, oo nga pala. Katulong din yon. Hintayin mo na lang. Panunodyo ni Celeste sa binata. Ngunit hindi na lamang yan pinakanggan pa ni Diego. Ay teka, hatid na lang kita. Wika ni Rihanna. At matapos sambitin ng mga katagang yon, ay itinulak nito ang wheelchair ng binata ng ubod ng lakas. Dahilan para mahulog si Diego sa kanyang wheelchair. Oops! Sorry! Tatanga-tanga ka kasi. Pangiinis ng dalawa kay Diego at hinakbangan lamang ang binata at pinagtawanan. Napailing na lamang si Diego at napabulong. Kahit anong ganda ng inyong panlabas na anyo, kung pangit ang inyong kalooban, sa huli, kayo ay maghihirap. Bulong ni Diego at pilit na kinuha ang kanyang wheelchair. Diego? Alalang tawag ni Lori sa binata at agad na tumakbo patungo sa lalaki. Tinulungan ni Lori si Diego na makaupo muli sa kanyang wheelchair. Salamat. Tipid na wika ni Diego at naiilang na ngumiti sa dalaga. Agad naman na umiwas si Lori at nagturan. Bakit ka ba nahulog dyan sa lupa? Sabi ko naman sa'yo kapag may kailangan ka, tawagin mo na lang ako. Wika ni Lori, ngunit ilag pa din sa binata. Stop caring about me. Alam kong naaawa ka lang sa akin kaya ka ganyan. Don't make yourself a fool for helping me. Hayaan mo na lang ako nang sa ganun ay tigilan ka na din ng mga kapatid mo. Wika ni Diego at nilagpasan si Lori. Kahit naman nung wala ka pa, ganyan na sila sa akin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Wika ni Lori at kahit naiilang ay ngumiti ang dalaga ng matamis sa binata. Nilagpasan pa din ni Diego si Lori at napaisip na sa katauhan ng dalaga. Ramdam na binata ang pagkailag sa kanya ni Lori. Ngunit daman niya ang pagiging totoo ng dalaga, kaya naging interesado si Diego sa dalaga. Sa kabilang banda, habang nag-uusap kanina si Lori at Diego, ay nakatingin sa kanila si Lindsay mula sa balkonahe. Nakakaasar siya. Palagi na lang nakukuha niyang gusto niya. I hate her. Inis na bulong ni Lindsay sa sarili na tila ba galit na galit. Nang umalis si Diego sa hardin ay sinundan ito ni Lindsay at binigyan ito si Diego ng tsaa. Magtsaa ka muna para naman ma-refresh ang utak mo. Pasensya ka na pala sa pagiging makulit ni Ate Lori at lalo na sa dalawa kong kapatid na lagi kang inaasar at pinagtitripan.
Wika ni Lindsay at iniabot pa sa binata ang tasa ng tsaa. Tiningnan lamang iyon ni Diego at nagsalita. Bakit ibang-iba ka kapag kaharap mo ang dalawa mong kapatid? Diretsong tanong ni Diego at tila ba hindi napansin ang iniabot ng dalaga na tasa sa kanya. Ha? Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Wika ni Lindsay, malayo sa tanong ni Diego. Napabuntong hininga na lamang si Diego at muling nagturan sa dalaga. Maging totoo ka sa iyong sarili. Kaysa nagpapanggap ka sa harap nila. Walang masama kung makikinig ka sa binubulong na iyong damdamin. Pakinggan mo ang puso mo at pag-isipan yon. Trust yourself, than to the other people. Wika ni Diego kay Lindsay, saka hinigop ang tsaa sabay alis sa harap ng dalaga. Natulala naman si Lindsay sa tinura ni Diego, na tila ba natauhan sa sinabi ng binata. Pari ba siya? Ang galing na magmisa. Natatawang bulong ni Lindsay sa kanyang sarili at tila ba naging interesado sa binata. Gwapo naman talaga si Diego. Makisig, mabango, at lahat na atay nasa kanya. Yun nga lang ay lumpo ito at hindi nakakalakad. Matapos sa mga nangyari yon, ay palagi nang nakikipag-usap si Lindsay kay Diego sa tuwing walang tao sa paligid. At si Lori naman ay laging nandyan upang ipagtanggol at alagaan si Diego. Diego, kakain na ng gabihan. Tara na sa ibaba. Sasabay ka na ba sa akin? Wika ni Lori sa binata at tumango lamang ang binata. Hudyat na oo ang sagot. Itinulak na nga ni Lori ang wheelchair at nagkasalubong pa sila ni Lindsay na mabilis na sumunod sa kanyang mga ate. Pagdating sa hapag ay tahimik lang ang lahat hanggang sa basagin ni Don Salvador ang katahimikan. Kamusta ang pananatili mo dito sa aming asyenda, Diego? Tanong ni Don Salvador at tumitig sa mga mata ng binata. Mabuti. Sa maikling panahon ko dito sa iyong mansyon ay nakikilala ko ang ugali at katauhan ng iyong mga apo at natutuwa ako doon. Wika ni Diego, na tila ba may laman ang mga sinabi. Napatango naman si Don Salvador at patuloy sa pagkain. Buong hapag ay tahimik lamang ang mga ito at nagsitungo sa mga kani-kanilang silid nang matapos kumain. Tubig, Diego. Wika ni Lori at di sinasadyang nadulas ang baso sa kanyang mga kamay. Mag-ingat ka at baka mabubog ka. Paalala ni Don Salvador kay Lori nang damputin ito ang mga basag na piraso ng baso. Sorry, ikukuha na lang kita ng bago. Paghingi ni Lori ng paumanhin at umupo ng bahagya upang pulutin ang kapirasong natira pa sa sahig. Napansin naman ni Diego ang tila ba peklat sa bandang dibdib ni Lori na agad naman itinago ng dalaga. Kunot noong napaisip si Diego dahil nagtataka ito. Napansin din ba ng binata ang palaging pagsusuot ni Lori ng mahahabang damit na merong manggas kahit natirik ang araw na para bang may itinatago sa kanyang balat? Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na nawala pa sa isipan ni Diego ang kanyang nakita at nadagdagan pa iyon. Tigil! Please, maawa kayo! Rinig na rinig ni Diego ang sigaw na iyon ni Lori mula sa kabilang silid. Napabangon si Diego at napaisip kung bakit ganoon na lamang ang sigaw ng dalaga. Ngunit isinawalang bahala na lamang iyon ni Diego. Samantalang si Lori naman ay binabangungot na naman ang kanyang malagim na nakaraan. Pawis na napabangon si Lori sa kanyang kama at napahilamos. Bumabalik na naman ang mapait at malagim na nakaraan na matagal ko nang nilimot. Wika ni Lori sa kanyang sarili. Napanaginipan na naman ng dalaga ang nangyari noong bata lamang siya. Ang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang stepmother at mga kapatid. Kinabukasan ay maagang nagising si Lori dahil para bang ayaw nang pumikit ng kanyang mga mata dahil sa takot na mabangungot ulit ng kanyang nakaraan. Nagtungo si Lori sa kusina at naabutan niya doon si Lindsay na tila ba may kung anong ginagawa. Lindsay, anong ginagawa mo dito sa kusina? Takang tanong ni Lori sa kapatid at baka sa mukha ni Lindsay ang gulat at biglang pagsulpot ni Lori. Ate, gising ka na pala. Nag-bake lang ako ng cupcakes. Hindi naman bawal yun, diba? Wika ni Lindsay at umirap pa kay Lori.
Ngumiti naman si Lori na tila ba hindi napansin ang pag-ikot ng mga mata ng kapatid. Matapos maluto ni Lindsay ang cupcake ay umalis na ito sa kusina. Bitbit ang kanyang mga binake na cupcake. Para kanino kaya yun? Takang tanong ni Lori sa sarili at sinundan pa ng tingin ng kapatid, ngunit mabilis itong nawala. Naisipan ni Lori na magluto ng almusal para kay Diego upang maging komportable ito. Nang makapagluto na si Lori ay agad itong nagtungo sa silid ni Diego at naabutan naman ng dalaga si Diego na nakaupo sa kama. Kumato ka sa susunod bago ka pumasok. Bungad ni Diego kay Lori na tila ba ang sungit. Ay sorry, akala ko tulog ka pa. Nga pala pinagluto kita ng pancake na may Nutella sa ibabaw tsaka gatas para sumigla ka naman. Wika ni Lori at inilapag ang mga dala-dala sa lamesa ng binata. Thanks. By the way, narinig kita kagabi na sumisigaw. Ayos ka lang ba? Tanong ni Diego sa dalaga. Nahinto naman si Lori at napaisip na narinig pala siya ng binata. Ah, wala yun. Binabangungot lang. Pasensya na, naistorbo pa yata kita. Wika ni Lori at muling nagbalik ang mga nakaraan sa alaala. Nakita ko din yung scar sa bandang dibdib mo. Ayos ka lang ba talaga? Dagdag pa ni Diego kay Lori. Matamis na ngumiti naman ang dalaga upang hindi maipahalata sa lalaki ang kabang nararamdaman. Oo, ayos naman ako. Wika ni Lori at ngumiti pa kay Diego. Batid ni Diego na nagsisinungaling lamang ang dalaga na tila ba may pinagtatakpan. Okay, you may leave now. Wika ni Diego kay Lori at lumabas naman ang dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Lori dahil sa malagim na kanyang nakaraan na muling nagbabalik. Sana hindi niya nahalata. Bulong ni Lori at kabadong pumasok sa kanyang silid. Inalala pa ni Lori lahat ng ginawang panglalait at pagmamaltrato ng kanyang stepmom at mga kapatid. Maging ang pananakot nito sa kanya na makulong ang kanyang abuelo kapag nagsumbong siya. Tandang-tanda pa ni Lori ang sinabi sa kanya noon ng kanilang ina. Sinabi nito na kapag nagsumbong si Lori patungkol sa ginagawa sa kanya, ay ipakukulong ang kanyang pinakamamahal na abuelo dahil sa sekreto nito noon. Tandang-tanda ni Lori na sinabi ng kanyang ina noon na ang kanyang abuelo ay makukulong dahil meron itong ginahasa noon at iyon ang ginamit ng mga ito upang takutin si Lori at hindi magsumbong sa mga pananakit na ginawa sa kanya. Matapos alalahanin ang nakaraan ay nagtungo na lamang sa hardin si Lori at binisita ang rosas na kanyang tanim, ngunit wala na ito doon. Ito bang hinahanap mo? Nakangising wika ni Lindsay kay Lori at hindi maunawaan ng dalaga kung bakit naging ganon si Lindsay sa kanya, na alam naman ito na napakahalaga ng halaman na iyon para sa kanya. Bakit mo pinitas yan? Alam mo naman na mahalaga yan sa akin. Galit na sigaw ni Lori sa bunsong kapatid at inagaw ang rosas mula sa kamay nito. Aba, lumalaban ka na? Biglang singit ni Celeste at sinabunutan pa si Lori. Hoy, wag na wag mong kakantiin tong bunso namin, may kalalagyan ka. Sigaw ni Rihanna kay Lori kasabay ang sampal nito sa dalaga. Iniwan ng tatlo si Lori na nakaluhod hawak ang mga rosas na tanim pa ng kanilang ama. Umiyak ito at itinanim ang mga rosas sa dating kinalalagyan nito at doon na siya naabutan ni Diego. Hindi natutubo yan, pero kung patutuyuin mo ang petals ng rosas, ay muli itong uusbong ng panibago. Wika ni Diego at inabot pa kay Lori ang isang panyo na kulay pula. Sure ka? Humihikbing tanong ni Lori sa binata at kinuha ang panyo kay Diego sabay punas ang kanyang mga luha. Oo naman, wika ni Diego at tila ba nabuhayan naman ang loob si Lori. Noong araw na yon ay nagkwentuhan ang dalaga, ngunit may oras na ilag talaga ang dalaga kay Diego. Samantalang si Lindsay ay napapalapit na din kay Diego at umusbong sa puso nito ang pagkainis kay Lori. Madalas na utos-utusan ni Lindsay si Lori at sa tuwing nandyan naman si Diego ay tila ba umiigba ang ihip ng hangin. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang lahat, paidlip na rin si Diego
nang biglang narinig muli nito ang malakas na sigaw ni Lori. Mas malakas ang sigaw nito sa puntong iyon kesa sa mga dumaang gabi. Hindi na nakatiis pa si Diego kaya agad itong nagtungo sa silid ni Lori. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang madadata ni Diego sa silid ni Lori? Kanino kaya mahuhulog ang loob ni Diego? Kay Lori or kay Lindsay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.